Wakwak. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Ako po si Lynn, Tubong Bohol. Itong kwento ko ay nangyari taong 2015 dito sa baryo namin. Buntis ang mama ko noon ng 5 buwan sa ikatlo kong kapatid. Sa baryo namin ay may sabi-sabing may bagong nahawaan daw ng pagiging aswang. Pero hindi kami naniniwala sa mga aswang, kaya pinagsawalang bahala lang namin iyon. Pero isang gabi, habang natutulog kami, bigla akong nagulat at nagising dahil may biglang kumalabog sa bubungan. Pati si Papa ay nagising din dahil sa lakas ng kalabog. Akala namin bunga lang yun ng mangga na nahulog kasi namumunga na ang mangga namin. Kaya bumalik na kami ni Papa sa pagtulog. Pero maya-maya, nakarinig kami na parabang may naglalakad sa ibabaw ng bubong. Tapos may narinig din kaming mga kaluskos kasunod nun. Parang kinakalmot ang yero. Ang sakit sa tenga at nakakangilo sa ngipin. Nagulat din si Mama kaya nagising na rin siya. Nakita ko si Mama na napapapikit at napapangiwi habang hawak niya ang kanyang tiyan. Dumadaing si Mama sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Nilapitan ko siya para haplasan ng langis ang kanyang tiyan. Pero kahit anong lagay ko, hindi gumiginhawa ang kanyang pakiramdam. Kaya ang ginawa ni Papa, lumabas siya ng bahay at tinanglawan ng flashlight ang ibabaw ng bubong. Binuksan ko ang bintana para makita ko ang ginagawa ni Papa sa labas. Tinanong ko siya kung anong nakita. Sinabi niya sa aking isang malaking pusa lang daw ang nasa bubong. Pero ang ipinagtataka daw niya kung bakit doble ang laki ng pusang iyon sa ordinaryong pusa at kulay pula raw ang mga mata nito. Lumabas na rin ako ng bahay para makita ko ang sinasabi ng pusa, pero bigla na lang itong tumalon at mabilis na pumasok sa tubuhan namin. Di nga ako makapaniwala sa laki ng pusa, pero kitang-kita ng mga mata ko kung gaano ito kalaki. Nang wala na ang pusa ay tumigil na rin ang pananakit ng tiyan ni Mama. Hindi ako nakatulog ng maayos sa gabing yun dahil palagi kong naririnig ang huni ng wakwak. Paikot-ikot ito sa bahay namin. Minsan lumalakas ang huni, minsan naman ay humihina. Nagsikahulan na rin ang mga aso sa labas. Sinabi ni Papa na baka totoo ngang may aswang sa lugar namin. Pero di pa rin kami gaanong kumbinsido na totoo ang mga aswang dahil hindi naman kami nakakakita. Kinabukasan nagising ako dahil sa ingay ng mga kapitbahay. Para bang may pinagkakaguluhan sila sa labas, kaya dali-dali akong bumangon. Pagkalabas ko ng bahay, nagulat na lang ako nang makita ang asawa ng kapitbahay naming si Cecil na umiiyak. Nakita ko rin sina Mama at Papa na nakikiusyoso. Nagmamadali akong tumakbo at sumiksik sa kanila para makita kung ano ang pinagkakaguluhan nila. Narinig ko ang bulungan ng mga tao tungkol kay Cecil. Patay na raw ito. Nakahandusay raw sa banyo. Dahil sa kagustuhan kong malaman ang nangyari, pumasok na ako sa loob ng bahay ni na Cecil para makita ko. Ang dami rin namang labas-pasok na mga tao doon, kaya nakisingit na rin ako.
Nagulat ako nang makita ko si Cecil. Nakahandusay nga siya sa labas ng kanilang banyo at naliligo sa dugo. Takot na takot ako noon. Nakita kong may butas ang tiyan ni Cecil at umimpis na ito. 6 na buwang buntis si Cecil at ang sabi ng mga kapitbahay namin, wala na ang bata sa tiyan niya. Napaiyak ako at nanginginig dahil sa nasaksihan ko. Narinig ko rin na tinatanong nila kung lumabas daw ba ng bahay si Cecil nung gabi. Pero ang sabi ng asawa niya, hindi raw niya namalayan dahil nakatulog siya dahil sa kalasingan. Wala rin naman daw narinig na sigaw ang asawa niya. Narinig ko na ang bulungan ng mga kapitbahay namin na kagagawan daw yun ng aswang. Dahil doon nabuhay na naman ang kwentong aswang sa lugar namin ng araw na yun. Parang gusto ko nang maniwala sa kanila kahit hindi ko pa nakikita ang aswang. Grabe kasi ang nangyari kay Cecil. Napatingin ako kay Mama. Nakita ko siyang nanginginig sa takot. Nilapitan ko siya at inayanang umuwi. Habang pauwi na kami, narinig ko pa ang galit na sigaw ng asawa ni Cecil. Papatayin daw niya ang wakwak. Ganon din ang sabi ng mga magulang ni Cecil. Galit na galit sila sa aswang. Nang araw na yun, dahil sa takot namin, pumunta kami ni Papa sa bahay ni Lolo at tinanong kung ano ang mga pangontra sa aswang. May ibinigay si Lolo kay Papa na isang maliit na bote. Lana raw ang laman nun. At ayon kay Lolo, kapag daw may aswang sa malapit, kukulo raw ang lana. May binigay din siyang kwintas para kay Papa. Ipasuot daw ito kay Mama upang hindi makalapit sa kanya ang aswang. Tapos sabi rin niya, kailangan din daw lagyan ng itim na tela ang bintana, lalong-lalo na sa kwarto namin. Dali-dali kaming umuwi noon dahil si Papa ay may mga kailangan pang gawin. Inutusan ako ni Papa na manguha ng buho pagka-uwi namin. Inilagay namin ang buho sa palibot ng bahay, pati ang kwarto namin at mga bintana ay nilagyan ko na rin ng mga itim na tela gaya ng sinabi ni Lolo. Kinagabihan, pagkapatak ng 6:00 ay kumahol ang aso namin. Pati mga aso ng kapitbahay ay nagsikahulan na rin. Nasa loob kaming lahat ng kwarto at nakatingin lang sa boteng bigay ni Lolo. Hindi ako gaanong naniniwala na kayang kumulo ng lana dahil hindi naman yun nakasalang sa apoy para mainitan. Maya-maya, narinig namin ang huni ng wakwak. Dito na ako kinabahan at paulit-ulit kong kinalabit si Papa nang makitang totoo ngang kumulo ang lana sa loob ng bote. Takot na takot si Mama noon. Pinapakalma namin siya ni Papa at sinabing huwag magpadala sa takot dahil may kwintas naman siyang suot at may mga pangontra na rin ang bahay namin. Maya-maya ay nagulat kami nang marinig ang sigaw ng Papa ni Cecil sa labas. Galit na galit siya. Sabi niya, papatayin daw niya ang wakwak. Naririnig din nila ang huni ng wakwak na umaaligid. Hinahamon ito ng asawa ni Cecil na magpakita at magpatayan daw sila. Nagulat na lang kami nang biglang nawala ang huni ng wakwak at tumigil na rin ang mga aso sa pagkahol.
Awang-awa ako kay Mama nang tingnan ko siya. Nakikita ko siyang naliligo na sa sariling pawis dahil sa takot. Mula ng gabing yun ay salitan kami ni Papa sa pagbabantay kay Mama. Kahit walang tulog ay tiniis lang namin para lang masiguradong walang masamang mangyayari kay Mama. Maraming mga gabing hindi kami mapalagay hanggat hindi nakakapanganak ng ligtas ang mama ko. May nakapagsabi rin kay Papa na palibutan daw namin ang asin ng bahay. Kaya kada sumapit ang gabi ay nagsasaboy si Papa ng asin sa palibot ng bahay namin. Sa awa ng Diyos ay madalang ko na lang marinig ang huni ng wakwak. Pero kung sakali mang aatake talaga ang wakwak ay palagi namang kaming nakahanda. Hindi na rin kami nakiusisa pa sa pamilya ni Cecil kung ano na ang nangyari matapos siyang mailibing. Alam namin ang totoong nangyayari sa baryo namin kaya hindi na rin kami nagsusuplong bukod doon. Hindi rin naman namin maipapaliwanag kung paanong nakapambibiktima ang mga aswang. Hindi rin namin matukoy kung sino nga ba ito sa aming lugar o kung taga-ibang lugar ba ito. Aswang sa Sapa. Magandang gabi, Sir Jupiter. Ang ikikwento ko po ay tungkol sa isang pangyayari sa buhay ng kapatid ko. Ang pangalan po niya ay Junel. May bukid po kaming medyo malapit lang sa baryong tinitiran namin sa Samar. Nagkayayaan po sila ng mga pinsan namin na doon matulog sa kubo sa bukid dahil manghuhuli daw po sila ng palakang bukid. May sapa sa baba ng kubo namin at doon naman sa kabila ay may maliit na lawa. Doon kami naliligo nung maliliit pa kami kasi medyo malalim ang tubig. Masarap lumangoy. Habang nanghuhuli ng palakang bukid ang mga pinsan namin, ay nagpaalam daw po ang kapatid ko na maliligo muna siya sa lawa. Habang pababa daw siya sa lawa ay may biglang may humawak sa likod niya at pilit siyang hinuhulog papunta sa tubig. Sa kanyang pagkataranta ay napahawak siya sa isang maliit na punong kahoy sa harapan niya. Mahigpit siyang kumapit sa puno para hindi matangay nung nilalang na nakakapit sa kanya. Pilit din niyang inaabot ang kamay na nakahawak sa batok niya para alisin ito, pero napakadulas daw nito at napakabaho ng amoy. Humuhuni pa raw ito kagaya ng huni ng pato. Sigaw daw po siya ng sigaw para humingi ng tulong. Mabuti na lang at narinig siya ng isa naming pinsan na naiwan sa kubo dahil nakatulog. Dali-dali raw itong tumakbo para tulungan siya, pero nang malapit na siya ay bigla raw napahinto at napamulagat na parang nakakita ng multo. Bigla naman daw bumitaw sa kapatid ko ang nakahawak sa kanya at narinig pa niya itong tumalon sa tubig. Narinig niyang lumagaslas ang tubig sa lawa na parang may malaking nilalang na lumangoy. Hindi na niya ito nilingon. Dali-dali siyang umakyat at tumabi sa pinsan naming gulat na gulat sa nakita. Nang tanungin niya ito kung ano ang nakita niya, ang sabi raw nito, maitim na nilalang na makintab ang balat. Mapula raw ang mata at matutulis ang mahahabang puting ngipin.
Takot na takot sila na tumakbo pabalik ng kubo at hinintay na lang ang iba na makauwi galing sa panghuhuli ng palaka. Mga pusang itim. Magandang gabi po sa mga tagapakinig ng kwentong Takip Silim. Ako si Justin. Ibabahagi ko lang ang kwento ng aking hipag. Kabuwanan na niya noon at kahit malapit na siyang manganak ay sige pa rin siyang punta sa sentro namin para makipagpustahan sa Tong Its. Ewan ko ba kaya ate kung bakit adik na adik siya sa larong yan. May isang beses na gabi na siyang nakauwi sa kanilang bahay. Medyo malapit lang naman ang bahay nila sa amin. Palaging nag-iisa si ate sa bahay nila dahil nagtatrabaho sa bayan ng kapatid ko. Construction worker siya at lingguhan kung umuuwi. Ako ang palaging inuutusan ni nanay na samahan si ate sa bahay niya tuwing gabi. Pagkarating ko pa lang sa kanila mga 7:00 na yon, nagulat ako kasi may isang pusa ang nasa harapan ng bahay na hindi ko alam kung nagbabantay o nagpapaampun. Bigla itong tumakbo palayo nang makita ako. Nagulat pa ako kasi biglang may kumaluskos sa magkabilang gilid ng bahay. Nang tingnan ko, itim na pusa rin ang naroon na biglang nagpulasan. Takang-taka ako kasi sa pagkakaalala ko, wala namang alagang pusa sila ate. Kaya tinanong ko siya pagkapasok ko kung kaninong mga pusa ang nasa labas ng bahay. Pero nagkibit-balikat lang siya at sinabing hindi niya alam. Tuwing gabi raw, ay palagi na yun na nasa paligid para daw nanghihingi ng pagkain. Pero dahil ayaw niya sa pusa, hindi naman niya binibigyan. Sinabi niya rin sa akin na sa likod ng bahay nila ay may isa ring pusa na pabalik-balik kahit itaboy niya. Umaalis lang daw ang mga ito kapag dumarating na ako. Akala ko hindi na babalik ang mga pusa. Pero nagulat ako kasi bumalik nga sila. Itinaboy ko sila gamit ang tuyong kawayan na nakasandal sa gilid ng bahay. Ang hirap nilang paalisin kasi parang hindi natatakot. Kaya ang ginawa ko, sinabuyan ko ng asin. Gulat na gulat ako nang magpulasan sila habang nagsisingiyaw. Nang natutulog na ako, nagising ako dahil sa mga kaluskos na narinig ko na pusa na naman ang may gawa. Dahil naririnig ko silang naglalandian. Inis na inis ako dahil nawala ang antok ko. Maya-maya ay lumabas ng kwarto si ate. Di daw siya makatulog kasi ang init daw. Sa sala ako natutulog dahil mas presko. Naglatag si ate sa sahig at doon siya natulog dahil masyado raw maalinsangan sa kwarto niya. Maya-maya, napansin kong balisa na si ate. Tinanong ko siya kung bakit di siya mapakali. Hindi naman niya maintindihan. Panay daw ang galaw ng bata sa kanyang tiyan. Ang likot-likot daw at panay sipa raw nito. Pareho kaming nagulat ni ate nang mapatingin kami sa nakabukas na bintana. May pusa na nakatungtong doon. Binugaw ko ito pero ayaw umalis at gusto pang mangalmot. Dali-dali akong kumuha ng asin at sinabuyan ko ang pusa. Nagkukumahog siyang bumaba at nagtungo sa damuhan.
Tinanong ko si ate kung binuksan niya ang bintana. Sabi niya, oo. Kasi daw, mainit. Kumuha ko ng flashlight at tinanglawan ang labas ng bahay. Nakita ko ang mga pusa at kulay pula ang kanilang mga mata. Pinagsasabuyan ko sila ng asin at dali-daling tumakbo sa damuhan. Sinabihan ko si ate na tuwing gabi ay huwag nang bubuksan ang bintana kahit pa sobrang maalinsangan. Kinaumagahan ay sinabi ko lahat kay Papa ang nangyari pagka-uwi ko sa amin. Ang sabi niya, baka raw inaaswang si ate. Sa lugar kasi namin ay may mga wakwak talaga, pero hindi namin alam kung sino sila. Nang araw ding yun ay bumalik na naman si ate sa sentro para magsugal. Dumaan pa siya sa bahay namin at sinabihan ako na agahan ko raw na pumunta sa kanila. Ang sabi niya hindi niya alam kung gagabihin siya na uwi, pero agahan ko raw at itaboy ko uli yung mga pusang nakatambay sa bakuran niya. Bumili na rin daw siya ng maraming asin at isaboy ko raw sa mga pusa. Bago siya makaalis papuntang sugalan ay sinermonan siya ni Papa na huwag nang babalik sa sentro dahil may maraming wakwak doon. May sabi-sabi kasing taga-sentro ang mga wakwak. Pero hanggang doon lang ang impormasyong kumakalat. Tanong ng tanong si Papa kung may humawak ba raw sa tiyan ni ate. Bigla namang natahimik si ate at nag-isip. Hanggang sa maalala niyang hinawakan niya raw ng kalaro niya ang tiyan niya. Dahil natuwa raw ito. Kada punta raw niya sa sentro ay agad daw siyang niyayakap at paulit-ulit na hinahaplos ang kanyang tiyan. Sinasabihan pa raw siya na sana malusog na lumabas ang bata at sa tingin daw nito ay babae yun. Dahil gumanda raw si ate. Madali kasing utuin at mabola ang hipag ko lalo pagdating sa kanyang kagandahan. Pero sabi niya rin, mula nang hinawakan ng babaeng yon ang tiyan niya, madalas na raw itong humilab. Madalas na raw sumisipa ang baby. Naggalit si Papa kay ate. Baka may masamang mangyari sa kanya sa kakabalik niya doon sa sentro. Pinigilan na ni Papa na pumunta sa sentro si ate ng araw na yun. Mula noon, madalas nang bumabalik ang mga pusang itim sa bahay nila. Kapag itinataboy ko ay bumabalik din agad. May pangyayari pa na ang hirap itaboy para silang sinapian na galit na galit. Sa inis ko, sinasabuyan ko ng mainit na tubig pero magagaling silang umiwas. May naririnig na rin kaming huni ng ibon na paikot-ikot sa paligid. Kaya tuwing gabi lagi na akong puyat kakabantay kay ate. Bumabawi na lang ako ng tulog sa umaga pag uwi ko ng bahay. Isang hapon papauwi na kami ni ate galing sa palengke dahil bumili kami ng bawang. Natanaw ko na ang daming pusa sa bubungan ng bahay nila ate. Dali-dali akong tumakbo para itaboy sila. Kanya-kanya sila ng talon at takas. May ibang nagmamatapang pa, kaya pinagbabato ko. Kinilabutan na ako kasi hindi na biro yung nangyayari. Nang gabi ring yun, sumakit ng matindi ang tiyan ni ate. Sabi niya manganganak na raw siya kaya dali-dali kong tinawag si Papa para tawagin ang tiyuhin kong may tricycle. Habang nasa biyahe kami patungo sa paanakan, sinusundan kami ng wakwak. Madilim ang paligid at napakatahimik din kaya naririnig namin ang malakas na kaluskos sa damuhan
na parabang may sumasabay sa amin. Takot na kami dahil hindi kami nilulubayan ng wakwak. Iyak na rin si ate kasi sobrang sakit na raw ng kanyang tiyan. Medyo malayo rin ang paanakan kaya inabot kami ng kalahating oras bago nakarating. Ilang oras nang nagli-labor si ate pero hindi pa rin lumalabas ang bata. Kinakabahan na kami noon ni Papa dahil namumutla na raw si ate at kinapos na rin sa hangin. Patuloy pa rin naming naririnig ang huni ng wakwak kahit nasa paanakan na kami. Madaling araw na nang mailabas ni ate ang sanggol. Pero sabi ng kasama ng midwife, hindi umiyak ang sanggol. Hanggang sasabihin nilang patay na ito nang lumabas. Pumasok na kami sa loob para tingnan namin ang sanggol. Namumuo ang dugo sa buong mukha ng bata. Sobrang putla na rin ang buong katawan nito. Tapos yung isang mata ay nakadilat, pero may dugo rin doon na lumalabas. Sa totoo lang, hindi ko kaagad natingnan ang bata kasi unang tingin pa lang para siyang tiyanak. Inuwi namin ang sanggol kina ate pero hindi nila ito pinalamayan. Hindi na rin nila ito pinamisahan sa pari. Kaagad nila itong inilibing sa sementeryo kinabukasan. Dahil sa nangyari, naging tulala si ate ng ilang mga araw. Hindi kasi nito matanggap na ganun ang nangyari sa bata. Ipinagtataka pa namin, simula nung nanganak si ate, ay di na muling bumalik pa sa bahay nila ang mga pusa. Hinala nila Papa na inaswang nga si ate. Maaaring sinipsip daw ang bata, kaya nagkaganoon ang itsura. Makulit kasi si ate, kahit sinasabihan ko ay palaging binubuksan ang bintana paggabi. Hindi namin inakala na mangyayari yun sa ate ko. Hanggang ngayon, pilit pa rin kinakalimutan ni ate ang nangyari sa kanyang anak at natuto din siya ng leksyon. Wala namang masisi ang kuya ko sa nangyari. Minsan sinisisi niya ang sarili niya kasi hindi nabantayan ang asawa niya habang buntis. Pangaral na lang ang sinasabi ni Papa sa kanila. Nang mabuntis uli ang hipag ko, doon na namin sa bahay pinatira hanggang makapanganak siya para siguradong hindi na uli mangyayari ang sinapit ng una niyang anak. Bakit po kaya ang mga aswang ay paboritong biktimahin ang mga babae, lalo na ang mga buntis? Bakit ayaw nila ng sanggol na naipanganak na? Marami pong salamat sa lahat ng bumubuo ng kwentong Takip Silim. Salamat po sa pagbasa ng aking liham. Hanggang sa muli. God bless po.